Magandang araw po sa ating lahat. Ito po si Rene Bay. Pag-usapan ho natin ngayon ay nako, itong si Madam Risa Hontiveros, mga kababayan. Hindi ko naman hindi ako nakadepinsa dito sa mga pamilya Diskaya. Pero dito lang po nawindang ho ako sa sinasabi dito ni Senator Risa Hontiveros at saka dito ni Kiko Pangilinan, mga kababayan. Dahil magaling talaga mag-isip sila. Ito nga panuorin natin, mga kababayan. Joint venture projects para sa mga taong 2016 hanggang 2022. Your Honor, Dito mga kababayan pinilito dito ni Senator Risa Hontiveros kung bakit 2016 hanggang 22. Itong anomalya pumuputok simula 2022 hanggang 2025. So ililihis nila. Ano may ibig sabihin nun? Ang gusto nila idikit doon sa mga Duterte. Di ba? Ang galing. Kung bago pa lang kayo dito sa channel ko, mga kababayan, paki-subscribe na lang at isang like. Masaya na si Rene Bay dyan. Dito po mga kababayan, bakit ho nila ipipilit na makakuha ng ledger? Dahil sinasabi nga dito may mga kontrata sila. Simula 2016 hanggang 2025. Pero ang minention dito ni Senator Risa Hontiveros ay simula 2016 hanggang 2022. Ang galing, di ba? Ang galing. Ituloy natin. karaan po ay hindi po kami pinapasok halos ng mga taga City Hall kasi po yung mga taga City Hall po pinasarado po nila yung office namin kasi po ni-revoke po nila yung business permit po namin dahil sa kakulangan po ng occupancy permit. So nakiusap po kami sa City Hall na sana po papasukin po yung mga taga Senate Sergeant at Arms at ayaw po nila papasukin at ngayon po wala na po kaming empleyado. Lahat po sila ay iniwan na po kami o yung iba po ay separated na po kasi sarado na po yung kumpanya namin. Ganun din po yung mga nangungupahan sa office po namin na building na pinauupahan ay wala na rin po sila doon. Kanya-kanya na po sila ng sara. Mr. Chair, diretso lang po yung tanong ko pero hindi diretso yung sagot. Parang kanina lahat po tayo physically naghitla dun sa sinabi ni Mr. Diskaya na parang sila pa yung nanakawan. Natural. Parang sila nanakawan dahil alam mo, papabayarin ka, isa sa uli yung ninakaw. Halimbawa, hindi naman nila yun, hindi ko naman dinipinsan dito ang Diskaya. Wala pa namang korte na sabi na sila ang nagnakaw ng pera. Nakikibahagi lang sa mga nakawan. Pero talagang hindi talaga sila, kickback lang ang kumbaga parang katiting lang sa tingin ko, parang katiti lang ang natatanggap dito sa mga Diskaya. Yung Diskaya ang ginagamit nila para sila makipagnakaw ng pera. Diba? At ito, si Risa Hontiveros, mga kababayan, saan ka ba? Manghingi ka sa mga dokumento, yung taong hinihingan mo, yung taong nakukulong. Nagpaliwanag na nga yung tao nga, hindi na sila makapasok dun sa opisina. Nakakulong na nga Kailangan pa ba yun i-memorize? Senator Risa Hontiveros? To please reiterate yung utos ng komite kina Mr. Diskaya, isubmit yung ledger na sinabi ni Ms. Diskaya noon, meron sila ng mga proyekto pati joint venture projects mula 2016 hanggang 2022. Huwag po nilang sisisihin ang City Hall. Diba ha? 2016 hanggang 22. Para kang sino yun? Para yun, ididikit yun kay Duterte, diba? Halata naman. Mahirap ba yun memorize yun? Yung hiningan mo ng mga documents ay nakakulong? Madam Risa Hontiveros, inisip mo ba yun?
Ako hindi ko yun inisip eh. Pero naintindihan ko. Galing, no? Ay, nako. ng City Hall dahil subject yan ng utos ng Blue Ribbon Committee, Mr. Chair. Utos nga. Utos nga. Utos. Pero paano sila makakuha? Sila hinihingan mo. Paano sila makakuha na yung inutusan mo na kumuha ay kinulong? Walang problema. Andyan naman si Lacson eh. Sagot yun ni Lacson. Diba? Secretariat sa komite, nag-follow up po sila kina Mr. Diskaya last week. Pero hanggang ngayon po, 3:44 na po ng hapon. Almost 3 hours mula nung nagsimula tayo, hindi pa rin sila sumusunod sa utos ng Blue Ribbon, Mr. Chair. Last week nga. Last week nga. Pero noong pang nakaraang buwan yun. Buwan na eh. Kailan yun kinukulong yun ng mga Diskaya? Tapos naghingi kayo last week. Hindi mo alam na kinulong ninyo? Akala siguro nag-shopping lang itong mga Diskaya dito. Eh, paikot-ikot lang sa Pilipinas. Eh, yung asawa niya nasa Cebu. O, nasabi kanina, nasa Davao. Baka linipat na rin sa Davao. Yun, tapos itong partner niya, andyan lang sa Metro Manila. Baka hindi mo alam, Madam Risa, na nakulong. Madam Risa, kinulong ninyo kaya hindi sila makakuha. At yung opisina nila, napadlock daw. Hindi na pwedeng papasukan ng iba na nakordon. Hindi naman yun sinisisi niya yung City Hall. Sinasabi lang niya yung nangyayari doon sa opisina niya. Memorize ko yun. Naintindihan ko yun, Madam Risa. Ikaw, hindi mo naintindihan? Hindi. Hindi mo naintindihan dahil gusto mo i-backtrack. Paano uusad itong investigasyon ninyo? Instead na doon tayo, abante muna tayo dito sa isyo. Pag ma-resolve natin itong isyo, saka natin yun, balikan yun na. Hindi pa na-resolve yung current na isyo, babalikan, maghanap ka na ng nakalipas na. Ano ibig sabihin nun? May tinatakpan kayo, di ba? Di ba, mababatas kayo pero naging aso kayo lahat. Dito mga kababayan, no? Ang hirap talaga. Kahit gaano ba kahaba yung pinag-aralan mo, pag magpatali ka sa ilong, magpatali ka sa leeg, anong tawag sa'yo? Pag hindi ka, yung tatalian sa ilong, karamihan kalabaw, baka, yung sa leeg, karamihan yun, aso. Hindi naman to kalabaw. Hindi to, aso to. Ito ang resulta ng Blue Ribbon Committee hearing. Tapos, instead na uusad, bahakbang na paabante para matukoy kung sino yung ugat talaga sa problema, ipabalik tayo para idikit natin sa Duterte. Galing ng plano, no? Galing ng script, no? Ay nako, Pilipinas kung mahal. Sana ako na baka para mas kumpleto po yung project list po na makuha ninyo, baka po pwedeng isubpoena na lang po ang DPWS kasi may copy naman po sila kasi wala na po kami talagang mga empleyado na mag-aasikaso. Ako po nakakulong sa Senate po, yung misis ko naman nakakulong sa Davao. So wala po kami mautusan, Your Honor. Mr. Chair, I will submit to the wisdom of the chair kung ano po yung pinakamabisang paraan. Ang hinahanap ko lang pong outcome ay mabigay ng mga ni na Mr. at Ms. Diskaya, year nila na sinabi ni Ms. Diskaya, mayroon sila nung mga joint venture and other projects nila mula 2016 hanggang 2022. Ewan ko ba, Mr. Chair?
Yun, 2016 hanggang 2022, ilang ulit mo yun, inuulit-ulit mo talaga. Sabihin mo na lang, may mga project kayo noong nakaraang administrasyon ni fall administration ni Pangulong Duterte. Diretso na lang, wag na lang yung taon. Sabihin mo na lang diretso, nahiya ka pa. Ay nako, Madam Risa. Kahit alam mo yung tao na nakulong na, hingian mo pa yung dokumento. Saan siya kukuha? Baka kahit cellphone hindi siya makahawak, paano yung mga dokumentong kukunin mo? Kailangan pa memorize yun? Grade 2 nga lang ako, naintindihan ko. Baka ikaw hindi mo naintindihan o nagmamangan ka lang. Ito mga kababayan na mahirap yung tao, alam mo yung taong gising, tapos nakapikit lang yung mata, pagisingin mo yun, ako po, kahit anong alok mo yun, hindi yun, kahit anong sigaw mo, hindi yun magising. Nagtutulog-tulugan kasi. Diba? Gets niyo yung sinasabi ko? Ito parang nagtutulog-tulugan to sila dito lahat. Nakakapiko na. Ito ang resulta sa mga hearing natin. Ito ang resulta. Para lang nagdadrama-drama sila dyan. Nagdadala sila ng mga resource person nila tapos ganun ang ugali nila doon sa resource person nila. In the aid of legislation. Tapos ginano nila. Paano masaayos yung kooperasyon ng mga resource person na sinasabi nila? Kinulong pa yung resource person nila. Tapos hindi pa yung nahusgahan ng korte na may kasalanan pero kinulong na nila. Di ba? Hinusgahan na nila. Di ba? Tapos sabihin na, in the aid of legislation, ano bang mapapala natin dito sa Blue Ribbon Committee ni Lacson? Na ito mga amuyong niya, lahat nakasubaybay sa script. Script pa more. Sa DPWH, yung responsibilidad sumunod sa utos ng Blue Ribbon, Mr. Chair. Sumunod nga, hindi nga niya nagawa dahil nakakulong. Ikaw kaya Madam Risa Entiveros ikukulong tapos hanapan ka ng dokumento nga hindi ka makapunta doon sa lugar na pwede mong pinagkukunan ng dokumento. Pinaliwanag na dito ni Mr. Diskaya nga napadlak ang opisina nila, hindi sila papapasukin. Doon sa opisina nila, andoon yung mga dokumento na hinahanap nyo. Tapos sinasabi mong hindi sumunod ba? Sumunod ba o hindi? Ang gusto mang sumunod yung si Diskaya pero walang magagawa dahil andon. Sino masisisi mo dyan? Si Diskaya? Kaya nga, tinulungan pa kayo ni Diskaya nga sumon na lang doon sa DPWH dahil may record din sila doon. Klaro naman na may record ang DPWH. Kaya tinulungan pa kayo na cooperate nga itong Diskaya. Dahil hindi nila magawa, alam nila kung saan pa makita ang replicate ng mga dokumento nila. Doon sa DPWH, di ba, madam? I-memorize pa rin. Kailangan pa i-memorize yun, madam? To resolve that issue. Thank you, Mr. Chair. Senator JB Ejercito is recognized. Just a quick manifestation. Wala problema. Sagot na pala ni Mr. Chair, ulitin natin ha.
Paano isagot to, Mr. Chair? Senator try to resolve that issue. Thank you, Mr. Chair. Senator JB Ejercito is recognized. Just a quick manifestation, Mr. President, with the permission of Senator. Yes, Yeah. go ahead. Well, Mr. President, ako hindi nagtataka bakit hindi tinatanggap sa Witness Protection Program itong mga diskaya. Isa pa to eh. Hindi mo na-gets din, Kiko? Na-gets ko nga. Abogado ka nga eh. Hindi mo na-gets. Hindi na kayo nagko-cooperate eh. Anong hindi nag-cooperate? Nagpunta nga dyan. Andyan eh. Pag hindi yung nag-cooperate, nagsasakit-sakita na yun. Hindi na pumasok dyan. Hindi na sumipot. Alam nga naman, kakalad ka rin nyo doon. Hihilahin nyo dyan. Pag ako, ayaw ko na dyan. Wala namang mangyari sa buhay ko. Ganun pa man din ang gagawin nyo, ikukulong. May sabihin man akong tama, may sabihin akong mali. Ang tingin pag ako dyan, ang tingin mo sa akin, masama na ko eh. Kahit ano pang gawin ko. Magpaliwanag man ako o hindi pa rin kayo maniwala. Diba? Pag ako si Diskaya dyan, pares lang resulta. Ikukulong niyo ako. Nasitinsyan niyo ako. Di, sagad na. Hinulong niyo na ako. Tapos itong si Kiko magsabi na hindi nag-cooperate. Nagpaliwanag ng iyong tao. Binigyan na kayong idea na wala kang maibigay nga dokumento ngayon. Nagbigay na siya ng idea na andun sa DPWH. Talaga may replicate doon. Kung anong dokumento mayroon si Diskaya, mayroon din yung DPWH. Dahil sila ang kontraktor, di ba? Ngayon ako, attorney. Ito mga kababayan na instead na iusad nila para bumuka yung investigasyon, mapalawak para makita na yung kung sino, matuntun na yung tao. Pero dito lang sila eh. Kung baga ang mga box doon sa problema na yon, instead na natapos na yung isang kahon, lilipat na tayo sa isang kahon. Nakapokus pa rin sila sa kahon sa Diskaya. Alam na nila na hindi na makagalaw yung tao, hanapan na yung dokumento, nagpaliwanag na yung tao, sabihin pa, hindi nag-cooperate. Na mukhang hindi kayo qualified maging witness. Oh, di ba ha? Sinirado na nila, hindi na-qualified. Ikaw, unang-una pa lang, hindi na sila i-qualify dahil kailangan magsauli muna yung pera. Walang maibalik yung mga Diskaya ng pera eh. Dahil dito naisip ko lang na itong mga Diskaya, nagpapagamit lang to. Nagpapagamit to sa mga magnanakaw. Anong ibabalik nila doon na kinuha naman talaga? Hindi naman sa kanila yung kinuha nila, nagpapagamit lang sila para magkaroon sila ng proyekto. Halimbawa, dito hindi ko pinapanigan ng Diskaya pero naintindihan ko yung kalagayan niya. Halimbawa ako, nangailangan kong pera. Ako ang kontraktor. Sabihin ako ng DPWH, may kontrata tayo dito ha. Itong budget natin, sabihin natin 1 million. 1 million ito ha. Sa akin yung sa akin yung 200,000. 800 lang ang gagamitin nyo sa proyekto. Kung magkano yung matitira dyan sa 800,000, 10% sa akin dyan. O di magsikap yung kontraktor na hindi maubos yung 800,000, mapaiksi pa niya dahil makikibahagi pa rin yung sa ganansya yung Pero sigurado na ando na yung pera doon, kickback na doon sa mga malalaking isda. Yung sinasabi ng malalaking isda, hindi yung si Diskaya. Na pinapalabas ngayon na isa sa malaking isda si Diskaya.
nagko-cooperate, bakit kayo bibigyan ng puwang ng mga taga WPP? Oh, dito ha, resource person yun ha, resource person ha. Nagpunta dyan para makagawa kayo ng batas. Saan kayo nakatutok? Doon sa mali sa Diskaya. Lagi nyo parang sinisisi nyo talaga ang mga Diskaya. Paano kayo, paano may output sa utak ninyo na ang galit nyo andoon sa Diskaya? Ginawa nyo yan para madiin ang Diskaya, hindi na matukoy kung sino. May pakana, bakit andyan si Diskaya? Diba? The record, Mr. President. On record. Thank you, Mr. Chair. Anyway, Mr. Chair, naalala ko po yung kasi na-focus masyado matagal yung pong notorious sa district office ng Bulacan, pero equally notorious is the Mindoro, no? Kaya I would like to thank the chair na sa request ko noon pa na sana si naging Regional Director Gerald Pacanan ay patawag at nandito na siya ngayon, no? At I would like to take advantage of his presence dahil patindi rin yung nangyari sa Mindoro. Although yung lugar na yun, mga lugar na pinaglagyan ng mga flood control projects, nauhan, mga swampy, mga river town na kahit na gaano karami semento ang ubusin dyan, hindi yata mawawala talaga ang baha dyan, no? So yan ang base sa Pag ilog talaga, hindi talaga yun mawawala yung baha. Lagi talang bumabaha yung tubig dyan dahil ilog. Bihira naman to. Kailangan pa, parehas lang kayong gonggong eh. Swampy. Yung river dyan, kahit anong gagawin natin, babaha. Natural, river yun. Lagi may tubig, so nagbabaha lagi. Hindi naman sinasabi na lagyan natin ng control, wala ng baha. Nagbabaha rin nung ilog yun ilog. Ang gusto lang dyan, na makontrol mo yung baha. Di ibig sabihin na kahit ano mong gawin, magbabaha pa rin. Gunggong. Ano tawag ko sa inyo dyan? Subukan niya ninyo magpunta sa ilog. Subukan nyo yan na nakalubog kayo sa ilog. May isang oras. Para maintindihan nyo yung anong takbo ng ilog. Diba nagbabaha yung tubig? Lagi po dosos yung tubig eh. Lagi nagbabaha yun. Kaya lagyan mo ng kontrol. Alangan, saan ka maglagay ng kontrol? Sa walang ilog. Kaya nga may sinasabing flood control, doon ka talaga sa mga daanan ng tubig, maglagay ng infrastructure sa flood control. Pero hindi ibig sabihin na, kahit anong gawin mo dyan, babaha pa rin yun. Ganyan na lang ba kakitid ang utak natin? Parang binabawasan mo lang, parang hindi ka bumilib sa mga engineer natin dyan na, maliban dyan sa mga corrupt na engineer, yung engineer na gagamitin talaga yung skills nila at saka knowledge nila sa engineering. Dito lang sa Middle East, dito sa Dubai, buhangin. Walang solid rock. Wala kayong mapuntahan na bato na matigas dyan para maglagay ng pundasyon. Bakit nakatayo dito ang pinakataas na building sa buong mundo? Pag sa Pilipinas yun, imposible yun. Buhangin eh. Hindi makatayo. Pero dito, buhangin, nakatayo. May paraan. Kaya, mga engineer ang problema kasi sa mga engineer sa atin dyan, instead na i-develop ng gobyerno ang kanilang skills and knowledge about engineering, dinidevelop nila kung paano magnakaw.
Kita nyo, sinong sangkot sa mga nakawan dyan? Di ba mga engineers? District engineers. Itong mga humawak ng malalaking posisyon, malalaki din yung may mga knowledge din, may mga malaking pinag-aralan yan. Ay, nako. Pag ganito ang mga mambabatas, hindi na naman ho namin, mga mambabatas kayo, wala kayong ano dyan, pero huwag lang kayo magbitiw ng mga kung ano-ano. Dito lang kasi, ang gagawin kasi ninyo in the aid of legislation, yung sinasabi yung investigasyon dyan, paano kayo makahanap ng batas na parang binalahura man lang ninyo yung mga resource person nyo dyan? Yung mga diskaya? Yung mga tinatawag nyo dyan na resource person. Tapos ganun ang tingin nyo. Dito nga, dinidiin nyo talaga. Hindi ko kinumpihan dito mga diskaya, ha? Pero naawa na ko sa sinapit nila eh. Wala naman tayong karapatan na manghusga. Ang korte naman lang talaga manghusga. Pero sobra-sobra naman rin yung pagbintang na itong tao nga, hindi pa nga na desisyonan ng korte na sila magnanakaw. Pero ang tingin nyo dyan, kasalanan na ng mga diskaya. Ay, nako. Ito pa si Madam Risa, si Kiko, ito si Ersito. Naku po. Umayos nga kayo. Pag gumawa ka ng batas, sabihin na lang natin, huwag na lang kayong maghanap ng paraan para mapagtakpan ninyo ang sinong malalaki bang isda yung dinipinsahan ninyo dyan eh. Dinidiin nyo kasi dito yung diskaya pinakamalaking isda. Pipitsugin lang yun. Utusan lang yun. Nadali lang sila sa kayabangan nila. Yun lang. Yun lang mga diskaya. Itong asawa nito, si Sarah, mayabang kasi. Nagpa-media. Ayun, na-expose yung kagalanti sa buhay nila. Oh. Hindi ko sinasabing Pero ito talaga, pag may mali kang ginagawa talaga, sisibol talaga yun. Sisilip talaga yun sa katagalan. Nakaw ng pera. Pero hindi ko kumbinsido na si Diskaya lang ang nanakaw ng gobyerno. Siya lang ginawang aparato ng gobyerno para manakaw ang pera. Namursinto lang to ng nakaw. Totoo lang. Ilang proyekto yan, tinanggap lang yan, tapos ipasabkon lang. Diba? Yun ang mga kalakalan sa pangungontrata. Kahit yan, maliliit lang pangungontrata, yung mga kontraktor sa amin, kahit yung pader lang, gagawin mo. At nakakontrata ka, 100,000. 100,000 pa kontrata. 100,000, magkano lang yung magkano lang yung ganansya mo dyan? Nasa mga 30,000. O 25,000. Lahat na. Sabihin natin, makanet ka ng 20,000. Limpyo mo na yun. Wala ka ng problema. Ipasabkon mo na yun. 80. May 20 ka na. Wala na. Pasa na sa kanya. Limpyo na lahat. Wala ka ng gastusin. Diba? Ganon ginagawa nila. Karamihan. Yun pa kaya millions, billions? Naku po. Tapos ito, mga tao nito, mga senador, kasali din. Maraming kasali. Sino sinali nila dito? Sa time nito, itong sinasabi nilang malaking isda, si Villanueva, si Estrada, si Revilla. Naniwala kami na malaking isda, ito sa Diskaya. Malaking isda yon? Hindi. Ang malaking isda dyan, tako po. Nasa labas pa, paikot-ikot.
patawa-tawa. Tinatawanan yung lahat na Pilipino. Sabi ng malaking isda ngayon na nakikinig, ayun, ito na. Ito na. May nahuli na tayo malaking isda. Ito malaking isda to eh. Ito ang sinasabi ni Marcolita, mga butiti. Malaki nga eh, hangin naman yung laman. At hanggang dito lang po. Ito po si Rinibay. Salamat. Magkita-kita ulit tayo sa susunod kong video. Salamat. Bye-bye. See you next time.